Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Noong tayo'y bata pa, tinuruan tayo ng ating magulang o di naman kaya ng ating lolo't lola kung paano magdasal. Unang ipinabatid sa atin na kailangan natin ang pagdarasal dahil ang tao ay palaging may kakulangan, may kahilingan. At yan ay nadala natin hanggang sa ating paglaki. Kung saan mas lalo nating nauunawaan na sa buhay na ito, marami tayong kailangan. Mula sa panalangin na makatapos sa pag-aaral, makahanap ng trabaho, hanggang sa panalangin, lalo na kapag tayo ay may sakit, na pagalingin at humaba sana ang buhay. Marami pa kung tutuusin ang mga panalangin na meron tayo na kung saan ito ay nagsasaad ng ating mga kahilingan, hudyat na rin ang mga pagkukulang na meron tayo sa buhay. Walang masama sa mga panalangin ito. Subalit ang maliwanag ay mas mainam pa na dapat hilingin sa Diyos. At yan ang nilalaman ngayon ng mga pagbasa na meron tayo. Ipinababatid sa atin na kung meron man tayong hihilingin sa Diyos, hindi lamang yung mga nakasanayan na natin, natutulungan tayo sa ating mga suliranin, sa ating problema, at mga pinagdadaanan natin sa buhay. Ano nga ba yung mas mainam pa na dapat hilingin? Balikan natin ang mga pagbasa. Sa unang pagbasa, narinig natin mula sa aklat ng mga hari kung paano si Solomon na anak ni David ay mismong tinanong ng Panginoon, anong nais mo na ipagkaloob ko sa iyo? Sinabi ni Solomon ang nais niya. Namangha ang Diyos at ito na lang sinabi ng Diyos, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kung hindi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihiling mo. Maliwanag mga kapatid na sa pananalita mismo ng Diyos, ang hiniling ni Solomon ay ang pagkaunawa at ang paghatol ng tama. Mapapaisip tayo bakit iyon ang kanyang hiniling. Subalit sa ating pagninilay, kung ito rin ang ating hihilingin sa Diyos, ito'y magiging kapakinapakinabang sa ating buhay na mailayo tayo sa pagkakamali, lalong-lalo na araw-araw gumagawa tayo ng pasya sa buhay. Ang ilan, malalaking desisyon. Ang ilan, hindi kalakihan. Subalit ang maliwanag, sa paggawa natin ng pasya, dapat yan ay tama. Hindi ko alam kung narinig ninyo na sa buhay mismo ni Solomon, sinubok ang katalinuhang hiningi niya mula sa Diyos. Naalala niyo ang kwento na merong dalawang ina na nag-aagawan sa isang sanggol? Marahil sa ilan, ngayon pa lamang mapapakinggan ito.
may dalawang nanay nag-aagawan sa isang sanggol. Dahil sa sila'y nag-aagawan, dinala sila sa mismong kay Hari Solomon para magbigay siya ng pasya at hatol. Ang sagot ni Solomon, yamang nag-aagawan kayo sa isang sanggol, pinag-uutos ko sa aking kawal, hatiin ang sanggol na iyan sa gitna at pareho kayong magkaroon ng bahagi ng sanggol na iyan. Sabi ng una, nanay, mas mainam para meron siya, meron rin ako. Ang sagot ng ikalawa, kung yan lang naman ang mangyayari sa aking anak, ibinibigay ko na sa kanya ng buo kaysa mamatay ang batang iyan. Nang marinig na Solomon ang pananalita ng dalawang nag-aagawang ina, nagpasya siya, ibigay ang sanggolyan sa ikalawang ina. Dahil ang isang ina, hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang anak. Mas nanaisin niyang mawala ito sa kanyang piling kaysa mamatay. Ngayon napatunayan ko ng nanay ng batang ito ay yung ayaw mapahamak ang sanggol. Yan ang isa sa mga napakagandang kwento na maririnig natin sa buhay ni Solomon. Dahil hiningi niya sa Panginoon ang biyaya ng pagkaunawa at paghatol ng tama. Paano kung yan rin ang hihilingin natin? Ilang beses siguro tayong nailigtas sa mga pasya at desisyon na nagkamali tayo. Kaya kung meron tayong unang hihilingin sa Diyos na mas mainam, itong ipinababatid sa atin. Hilingin natin ang pagkaunawa at ang paghahatol ng tama. Ikalawa na ipinababatid sa atin ng mga pagbasa. Narinig natin sa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Ang mismong mga pananalitang ito binitawan ni San Pablo, wika niya, sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. Na wika ni San Pablo, maging tulad ng Kanyang anak. At ito ngayon ang ipinababatid sa atin na ikalawang dapat nating hilingin sa Diyos. Panginoon, turuan mo akong maging tulad ng iyong anak, ang mamuhay ng tulad ng iyong anak. Alam natin na si Jesus bilang tunay na Diyos at tunay na tao, ang pinaka-perpekto sa lahat. Kaya nga isipin na lang natin kung lahat ng katangian ni Jesus matututunan natin. Higit sa lahat, ang katangian niya na talikuran ang sarili at isipin ang iba. Pinatunayan lang ng Panginoon noong si Jesus ay nagpakasakit, ipinako at namatay sa krus. Ang mismong larawan sa simbahan na meron tayo, si Jesus na nakabayubay, patunay ng kanyang pagtalikod sa sarili upang ibigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya niyang iligtas kung tutuusin ang kanyang sarili, subalit hindi siya makasarili. Ang iniisip niya ay kapakanan natin at ng ating kaligtasan. Kaya sikapin natin na kung meron man tayong ikalawang hihilingin na mas mainam sa Diyos, ay maging katulad tayo ni Kristo Jesus, na lahat ng katangian na meron siya ay ubod ng kabutihan. Ikatlo, narinig natin sa Ebanghelyo ang dalawang talinghaga na mismong binitawan ng Panginoon sa kanyang pangangaral. Una, ay ang talinghaga kung saan ang paghahari ng Diyos ay inahalin tulad niya
sa kayamanang nakabaon sa isang bukid. At ikalawa, inahalintulad niya ang paghahari ng Diyos tulad ng isang mamahaling perlas. Sa dalawang talinghaga, binibigyan pansin doon ang tinatawag na paghahari ng Diyos na hinahangad, na hinahanap. At yun rin ngayon ang ikatlong aral na dapat nating matutunan. Kung meron man tayong hihilingin sa Diyos na naway pagharian tayo. Ang tanong, bakit, Father, mahalaga na pagharian tayo ng Diyos? Ang mismong karanasan natin magsasabi na merong mga karanasan tayo sa buhay na nakaraan na tayo nag-alinlangan gumawa ng pasya. Meron tayong karanasan ngayon na babalo tayo ng takot sa kakalabasan. At meron tayong hinaharap na natatakot tayo kung ano ang magiging bunga. Maraming takot ang tao habang naglalakbay sa mundo. Nag-aalinlangan, nagdadalawang isip, hindi napapalagay. Ang tanong, bakit? Dahil ang paghahari ng Diyos hindi pa lubusang ating nauunawaan o di naman kaya hindi tayo nagpapasakop. Dahil ang taong nagpapasakop sa paghahari ng Diyos, hindi dapat natatakot sa kanyang hinaharap, sa kanyang kasalukuyan, maging sa kanyang nakaraan. Dahil ang taong pinaghaharian ng Diyos, maliwanag sa kanya na anuman ang kanyang dadanasin sa ngayon at sa hinaharap, mabigat man ang mga suliraning na kanyang pagdadaanan, maliwanag sa kanya na hindi niya ito haharapin na nag-iisa, bagkos kasama ang Diyos. Kaya nga, kung tayo'y pinaghaharian ng Diyos, di tayo matatakot sa hinaharap dahil maliwanag sa atin na tayo ay merong katulong na haharapin ito at ito'y walang iba kung hindi ang Panginoon. Tatlong kahilingan ang dapat nating bigyan pansin ngayong linggo kung tayo'y dudulog sa Diyos. Unang kahilingan, ang pag-unawa at paghatol ng tama. Ikalawang kahilingan na dapat nating idulog sa Diyos, ang pagtulad natin kay Kristo Jesus, na kung saan pinakita ni Jesus ang pag-isip sa kapakanan ng iba, hindi lamang ng sarili. At ikatlong kahilingan, ang paghahangad na pagharian tayo ng Diyos. Kung ang tatlong ito ay taglay natin, anuman ang darating sa hinaharap, hindi dapat tayo matakot. Dahil magiging tama ang ating pasya at hatol. Dahil hindi natin iisipin ang sarili, bagkus ang iba. Dahil ang Panginoon ay kapiling natin na tutulong sa lahat ng ating suliranin. Yan ang pakaalalahanin natin, mga kapatid, na kapag dumudulog sa Diyos, huwag lamang yung mga nakasanayan na nating panalangin. Hindi masama ito, subalit may mas maigi pa na dapat nating hilingin. At ang tatlong kahilingang ito ang titiyak sa atin na habang tayo naglalakbay dito sa mundo, isa lang ang paroroonan ng taong nagtataglay ng tatlong biyayang ito. Ang makapiling ang Diyos sa wakas ng kanyang buhay, sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.